I would like to yung review yung question na why we have this meeting dito po sa mga bago na kasama po natin, no? Meron pong apat na kadahilanan kung bakit meron po tayong ganitong meeting. Unang-una, to be sharpened upang tayo po ay tumalas from Proverbs 27 verse 17. As iron sharpens iron, so one man sharpens and influences another through discussion. So yan po yung unang-una na tayo po ay patuloy na tumalas o matuto. Then pangalawa po is to be awake. Tayo po ay magising at magbantay sa Matthew 24 verse 4. Sabi po ni Jesus dito, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Ito po yung time na kung saan napakarami pong tinatawag na disinformation, misinformation, fake news sa mainstream media. Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na awareness, tinatawag na fact-checking regarding sa ating mga naririnig at mga tinatanggap. Deception is one of the things na sinabi ng Panginoon. That is the first thing na sinabi niya in Matthew chapter 24 regarding on the last days, and we are on the last days. At yung pangatlo po, be vigilant. Ayan po, magbantay po tayo, no? In Luke chapter 21 verse 34, Jesus said, constantly be on your guard so that your heart will not be loaded down with self-indulgence, drunkenness, and the worries of this life, or that day will take you by surprise, or it will come upon you all who dwell on the face of the earth. So keep watch at all times and pray that you may have the strength to escape all that is about to happen and to stand before the Son of Man. So ayan po, no, na kung saan alam po natin na marami pong challenges na tayong kinakaharap, na kung saan narinig po natin yung pag-ooperate ngayon ng artificial intelligence, yung darating na third temple, yung coming antichrist. So because of these challenges that we have, meron po tayong tinatawag na knowledge, what's going on and what's happening. Ayan po, dapat tayo po ay mapagpantay. Then yung ikaapat po, be wise. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, sabi po ni Apostle Paul, but understand this, in the last days, terrible times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, unloving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, without love of good, traitorous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having form of godliness but denying its power. Turn away from such on this. So kaya nga po, yan po yung bagay, no, na dapat po natin makita sa ngayon, that we need to operate in wisdom. Yung mga asal ng tao, yung kanilang mga pag-uugali, yung kanilang attitude, na dapat tayo bilang wise o children of light, alam natin yung tinatawag na operation ng darkness. So because of this, ang ating attitude supposed to be, sa sinasabi sa Romans chapter 12 verse 12, rejoicing in hope, dahil yung salita ng Diyos ang tunay, ang pangako niya ay mangyayari. Sabi dito, patient in tribulation. So ano man ang ating kinakaharap, saan man tayo, huwag tayo magrereklamo, kundi tayo'y manalangin and be patient. At sabi dito, continuing steadfastly in prayer. Ayan po.
na palagi tayong lalapit kay Jesus kung tayo nabibigatan at tayo mananalangin. So yan po yung ating attitude. So yan po yung bagay na kung bakit tayo narito ngayon, no? Sa apat na kadahilanan at magkaroon tayo ng tinatawag na tamang attitude. Now, we will go doon sa pangalawa po, no? Yung little background na kung saan yung nagtuturo at least meron kayong alam na konti sa kanyang buhay o sa kanyang pinanggalingan. Nakakilala po ako sa Panginoon way back 1980 sa Bible study sa Philippine Airlines. During our break time, mayroong Bible study. Doon ko nakilala si Jesus. As from then, nakita ko yung aking pagkakatawag o yung aking purpose na hindi lang, I should say, magantay ng tinatawag na payday o magtrabaho lang, no? But more than that. And that is, began to witness for Jesus that He is alive. So sa company po, we were established a fellowship at meron po kaming 3 ministry. Unang-una yung company wide evangelism. We are reaching sa aming mga co-employees for Jesus. Then we have also yung local mission. We were part of the local church that been set up sa San Juan, Batangas at sa Aliaga, Nueva Ecija. So yun po yung local mission. Then thirdly, we have a foreign mission. We bring Bibles sa China at sa Burma na kung saan mayroong tinatawag na restriction, no? Ban yung tinatawag na mga religious materials and Bible. So yan po yung aking background until sa time, no, na nagkaroon ako ng frustrations in life. I know tinawag ako ng Panginoon in this company sa Philippine Airlines, kaya ayaw kong umalis ng bansa. But somehow because of frustrations, I need to start a new chapter in my life. So kaya pumunta po ako sa Saudi Arabia just to, start a new life. So at doon, na-burnt out po ako sa ministry. Then I meet Pastor Benny Cabrera at binibigyan niya sa akin na naman na sabi niya, Brad, I'm going back to the Philippines. Walang magpapastor dito. Sabi ko sa kanya, I'm just recovering from being burnt out sa ministry. Yung frustration. Kasi nobody wants to commit and every load goes to you. Yun po yung problem na aking kinaharap ngayon, panibagong responsibility na naman. But anyway, he left and inaccept ko yung responsibility in the name of the Lord. At yan nga po yung naging nangyari, naging history na kung saan yung Jesus New Covenant nagkaroon sa Pilipinas because yung mga leaders gusto nila na magkaroon ng mga local churches doon to reach out yung mga families, no? But somehow nangyari yun, which is nakita ko mas bigger responsibility. Mas maraming problema, no? But somehow by the grace of God, nag-start po yung ministry sa Philippines. At yung mga iba naman nag-migrate sa Canada, so nagkaroon din doon sa Canada. So ayan po, now time came na kung saan yung retirement ay dumating na and I need to go. So napunta po kami dito sa Amerika. Dito po kami nag-migrate because my children, yung kanilang pag-aaral, no. Yung yung nakita ko dito is yung aking assignment sa mga relatives ng aking wife. And that is to bring them to the Lord Jesus Christ. Nagkaroon kami ng mga worship services dito. But it seems na iba yung kanilang, I should say, pananaw, no? Yung mga iba, they just attended yung mga malaking simbahan. Yung mga iba naman, sa online na lang. So I did not know. But anyway, whenever there's opportunity, we met and yung nag-worship. So, dito nakita ko po yung tinatawag na divine assignment. Of course,
I was assigned in Philippine Airlines. Dinalis ako ng Panginoon. Dinala ako sa Saudi Arabia. Na-assign naman ako sa paniba for a bigger responsibility. At ngayon dito naman sa Amerika for another assignment. At yung to look back kasi I believe there's so much dapat gawin dyan sa Philippines, no? Though na dito madali lang kasi magpitin sa ministry, no? May mga invite sa akin to join the church o yung dalawang pastor to help them na magkaibang denomination. But anyway, since sabi ko I'm committed to the church that's been started, no? That's why yun nga, nung nawala yung pandemic, I was able to travel back to the Philippines at nakita ko yung tinatawag na bagay na nagagawin. So until yung nga na magkaroon ng tinatawag na ganitong platform to continue yung tinatawag na education, to continue the encouragement sa bawat isa, na kung saan yung kasi yung mentoring, si Jesus kasi kasama niya yung 12. So nakikita yung kanyang ginagawa, hindi lang yung kanyang pinapakinggan yung kanyang sinasabi. So I was brought up sa family na yung father ko is hindi siya nag-uutos o hindi nagbibigay ng responsibility. I just simply look to my father, I just watch him, babangon sa umaga, din magtatrabaho, then kinopya ko lang siya. So kaya naintindihan ko yung ginawa ni Jesus na mentoring, na yung kinikilos niya, yun na yung sermon, yung ganyang ginagawa, you just follow. Kaya yung mentoring sa online parang it seems na parang hindi, I should say, I don't know kung magkakaroon ko yung mentoring kasi walang tinatawag na physical contact, no, kundi all virtual. But anyway, yun po yun. Kaya dito we just continue whatever that we can learn, I should say, yung ating matutunan dito, no. So yan po. Kaya yan po yung aking little background. Then pupunta po tayo sa pangatlo, yung kingdom agenda. Si Jesus po, dun sa kanyang prayer sa Matthew chapter 6, verse 10, sabi niya, "Thy kingdom come." Of course, in the kingdom of God, walang may mga sakit, walang mahirap, walang kahirapan, and everything, no? Kundi merong joy, peace, yan po. So kaya nga, di ba, the kingdom of God is joy and peace in the Holy Spirit. Yan po yan, sabi ni Apostle Paul. Na kung saan dito atin po makikita, no, na bilang representative ng heaven, bilang children of light, we need to bring the atmosphere of light. We need to bring the ambience of heaven sa ating nasasakupan. Of course, yung tinatawag na kingdom, mangyayari lang yon whenever there is a king. Kaya nga, it starts in the person. Once he accepted Jesus as king, yung kanyang buhay becomes a kingdom. Kaya nga, the kingdom is within you when Jesus reigns in your heart. Ngayon, ibig sabihin yung husband, kung si Jesus ang naghahari at nasira niya yung kanyang wife, ang kanyang family, then the kingdom goes to the family. Ayan po, na kung saan yung tinatawag nating community, pag na-share po si Jesus doon at naging king, yan na po yung tinatawag na church, no? Kaya nga, church is a small community na kung saan Jesus as king, na dito sa iglesia ito, represent the kingdom, no? Na kung saan naroon yung joy, naroon yung peace, naroon yung righteousness. So ayan po, na through yung tinatawag na community, meron kasing napoform na tinatawag na culture sa tahanan o sa tinatawag na iglesia. At alam natin, sa community or sa city, meron ding culture. At yung nation may culture. So, dito atin po makikita, no, kung ang culture ay does not, I should say, align with the culture of the kingdom, we change them into the culture of the kingdom.
na kung saan kung merong mga alitan o merong awayan, pinagbabati natin na kung saan we bring peace upon them. At yung mga taong mga mareklamo, yung mga taong masimangot, yung mga malulungkot, we bring, kumbaga sa joy to them. So yan po yun. We try to bring yung tinatawag na culture ng kingdom. Ayan po, no? So, kaya nga po, sabi ko, ang Pilipino, kaya sa mga hindi magandang kultura yung dumarating na huli. Dito kilala yung Pilipino pagdating ng huli. Kaya yung mga Pilipino-American dito, hindi na bago na yung kanilang isip. Ganyan din yan. Dumarating yan huli. Yan po yung problema. Kaya nga, in the kingdom, ibig sabihin, dapat yung kingdom culture. Ibig sabihin, kasi yung pagdating ng huli, hindi tayo totoo do sa ating sinabi o sa ating pinag-usapan. Na kung saan ang bawat namumuno ay dapat mag-set ng example. Ayan po, na dapat baguhin po natin yung tinatawag na kultura ng huli. Dapat tayo una, first, kasi leader tayo eh. Tayo yung kukopyahin, tayo yung titignan. So dapat mabago na po yung takbo ng ating pag-iisip sa Romans chapter 12 verse 2. We need to bring that kingdom culture sa ating iglesia as a community. Na kung saan yung peace, joy, integrity, yan po. Na kung saan we are trustworthy, we are dependable. Isibihin yung ating words are bonds, are our bonds. Once we speak, we do. So yan po yun. Na kung saan mayroong tinatawag na agreement between the words and the action. So we need to bring yung kingdom agenda sa ating community na we call it church. We call it spiritual family. So yan po yung nais po na dapat natin ganapin sa atin, no. Kaya nga, thy kingdom come. Isibihin yung righteousness, yung peace, yung joy, yung integrity ay mangyari at makita po sa ating iglesia. No, of course, nagsimula yan sa ating tahanan, hindi lang sa iglesia. It should be, of course, sa atin muna, sa ating tahanan, din sa ating iglesia, no? Kaya nga po tayo nag-aaral para matuto at ito'y maging bahagi po ng ating buhay. So yan po yung aking ibabahagi, no? Patungkol sa God Kingdom Agenda na it is simply a reminder to us, no? Regarding to sa tinatawag na integrity. Na kung ano yung sinabi natin, we do what we say. Ayan po. Alright? Then yung yung huli, of course, yung ating pong pag-aaralan, no? And I need to start to sa ating last study na kung saan sa chapter 7, si Nehemiah as governor na nakapokus siya doon sa kanyang responsibilidad na kung saan yung peace and order ma-maintain doon at nangyari ngayon by simply building the wall or repairing the wall na kung saan yung wall as a protection. Then they hang the doors on the gate para they could control yung coming in and coming out na yung mga sasama hindi makapasok. So yan po yung bagay na kung saan kailangan ng tinatawag na administration. At sa part na ito, no, siya ay nag-delegate para sa administration ng city regarding sa security, no? At tinalagan niya nga yung kanyang kapatid si Hanani. Ito po ay hindi nepotism. No, kundi nakita niya yung mga qualities of a leader o nakita niya yung character doon sa kanyang kapatid at kay Hananiah na kung saan yung fear of God at saka yung faithfulness na nakita sa kanila. Kaya nga dito sa ating pag-aaral last time,
we need to see yung tinatawag ng mga qualities sa isang person na bago siya bigyan ng tinatawag na responsibility. Ayan po. So dapat meron siyang tinatawag na proven track record or the person has result sa kanyang buhay, no, bago mabigyan ng tinatawag na responsibility. At ito po yung ginawa ni Nehemiah, na kung saan para hindi siya, as you say, madistract do sa kanyang responsibility o magdagdag pa ng burden. So simply yung tinatawag na delegation of authority. Ayan po, no? At yung bilang leader, huwag tayong matakot na mag-delegate ng authority, especially those who are faithful, who are loyal, and who have the fear of God. Okay, this time we will go do sa ating text, no? Sa verses 4 to 6. And I'll be reading dito sa Amplified Version. So sabi po dito, now the city was spacious and large, but there were few people in it, and the houses had not yet been built. Then my God put into my heart to assemble the nobles, the officials, the people to be registered by genealogy. Then I found the register of genealogy of those who came from Babylon first, and I found the following records. These are the sons or descendants or people of the province who came up from the captivity of the exiles whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had deported to Babylon. They returned to Jerusalem and to Judah, each to his city. So ayan po, no, na kung saan na-set up na po yung wall, meron na pong tinatawag na gates. Then the next thing na nag-delegate si Nehemiah ng I should say another leader to handle yung administration. Dito nabanggit po dito, no, na kung saan my God put into my heart. Ayan po, merong nilagay ang Diyos sa kanyang puso. And that is yung tinatawag na genealogy. Ayan po, no. So alam po natin yung genealogy sa Matthew. I should say it was recorded for Jesus to be found authentic, na siya nga ay galing kay David, siya nga ay galing kay Abraham, na siya nga ay galing kay Adam, yung lineage, no? So this is very important, yung tinatawag na authenticity, na siya nga ay genuine. So merong tinatawag na record, na proof. Ayan po. So dito sa ating pong study ngayon, no, sa ating pag-aaral ngayon, no, na nakita ko po yung word na record. So ito po yung something na gusto kong bigyan ng, as you say, importance, no, yung word na record. What does it mean? I am asking myself doon sa ginawa ni Jesus, no, when he fed the 5,000. Yung 5,000 nakakain. My question is, paano nila nalaman na sa ganong karaming tao sila ay 5,000? So yun po yung aking katanungan. How did they know the number of the people? Ayan po. Wala pong word na approximate o more or less. Sinabi lang 5,000 eh. So how do they know na 5,000 yun? Ano yung basis nila? O sino yung meron ba nag-record? So that's the first question.
My second question is ganun din kasi hindi lang unang nangyari to. Nangyari pala when he paid the 4,000 naman and being recorded sa Matthew at saka sa Mark. Dito, isibihin pa nila nalaman na 4,000. No? At ito nga yung pangalawang nangyari. Yan po yung pangalawang kong tanong. Then yung pangatlong kong tanong is yung number of fish caught, yung nangisda sila na kung saan sa John chapter 21 when Jesus resurrected and yung mga disciple niya, they were in fishing, bumalik sa pangingisda. In John 21 verse 11, no, na-record nila Jesus' disciple caught 153. I should say, tatawagin ko siguro itong tilapia dahil kasi kumbaga sa kan ito yung parang close na species ng isda during that time. O yung nasa Sea of Galilee, no? Kasi may narinig ako na nakapunta sa Israel na yung ngayon nahuli parang tilapia o siguro tilapia nga siguro yun, no? So, 153 na record nila, no? So, ano yung sabihin, ano naging basis nila at bakit, no? Then in Esther, in the book of Esther chapter 6 verses 1 to 4, no? Sabi po dito, no, during the night the king could not sleep, so he gave an order to bring the book of records and they were read before the king. Ayan po. Dito po, no, nung binasa yung records, yung mga report doon, na found out nila na si Mordecai pala ang nagsabi na merong plot na ayasin ni Chongqing. At ito nga po ay na-prove na ayasin ni Chongqing. Ngayon sabi ng king, ano ang ibinigay sa kanya in return? Sabing ganun, wala. So dito atin po makikita, no, yung word na record. Ayan. Now, ito po yung tanong ko. Do you have record? Yung iglesia po sa Santa Rosa, sa aking pagkakarinig, nagulat po sila nung sinerve sila ng housing ng parang termination. Bakit? Kasi hindi sila nagbabayad ng bahay. Hindi nila alam na dapat magbayad ng monthly. Dahil kasi walang record. So yan po yun. Na kung saan is sino ang responsible. So yan po yung problem. Ngayon, yung sa Batangas City na itinatayo, they started na merong record. Sabihin, merong titulo yung lupa, everything, nabayaran yung amilyar, lahat recorded. So yun po yun. So ngayon, with regard sa members, if we are adopting yung tinatawag na intentional discipleship, may mga record ba yung mga nag-undergo ng training? Yan po yung tanong. I'm just questioning kasi record is very important. Ayan po, na kung saan hindi lang siya tinatawag sa finances. Ibig yung tinatawag na interest ng buong iglesia. Dito po sa Nehemiah, I believe, in-impress kanya ng Panginoon regarding genealogy or record na kung saan we can trace back kung sino itong mga tao na to. Ito ba ay Levites? Siya ba ay nasa tribe ng Manase o nasa galing ba sa Judah? So we need to trace. Para sa ganoon, ibig sabihin, yung mga tao is qualified to do the work kasi meron tinatawag na traceability. Kasi sinabi, ako sa tribe ng Levi, hindi pa lang pala sa galing sa tribe ng Levi. So, yan, magiging kung nga siya, magiging pare o magiging sacerdote. Hindi qualified. So that's the problem, no? Hindi, does not match yung tinatawag na qualification. So ayan po, okay? From here, I will stop na and I will get your tinatawag na input o yung insight ninyo regarding these things. And we will start now sa ating tinatawag na session for your inputs. Okay? Sino po ang gustong mag-share regarding to sa ating pag-aaral po? Sige po, Pastor Frankie.
pagka mag-re-record ang simbahan or ang isang organization, I would advise na gumamit po ng logbook, yung record book, imbis na mga loose sheets. Kasi yung mga loose sheets, mga bond paper, paper pad, they easily get lost. Samantalang yung record book or yung logbook, they are intact at saka series. Lalagyan lang ng date, anong activity, and then siyempre yung list ng mga names na nag-attend. I would suggest na make it a habit na ang gamitin palagi ay logbook. So that even after 5 years, 10 years, just go back to the logbook, alam mo kung sino yung mga consistently nag-attend, sino yung nakatapos ng mga sessions, seminars, or whatsoever. Even yung certificates, basta yung office or yung church ay consistent sa pag-iingat ng logbook, they will have a permanent tracking or record ng pangalan ng mga nagpo-progress sa kanilang discipleship, sa kanilang intentional discipleship or whatsoever. So yun lamang po ang aking nais ibahagi or i-suggest. Salamat po. Okay, thank you po, Pastor Frankie. Pag nagsasalita po, buksan po natin yung ating camera, no? Tsaka yung microphone. Salamat po. Okay, thank you po, Pastor Frankie. Okay. Sino pa po? Pwede po kung sumunod. Sige po, Pastor Ano. Welcome. Salamat sa Panginoon. I believe yung record talaga ay napakahalaga. I believe na tama na napakahalaga ng record. At ito ay napatunayan ko rin doon sa isang project namin, isang halimbawa, na natapos namin na complete ni site. Ngunit hindi nakasingil yung kumpanya namin dahil sa kulang ang dokumento, no? So napakahalaga physically, lalo na tayo tinuturuan spiritually sa church. Tayo ay parang tayo ngayon ay ibig sabihin, we have work to do. Kailangan tayo may gawin para ito ay may ayos. I believe sakita ko sa Bawan, mayroon silang mga record. Kita ko may mga nagre-record, even the attendees at saka yung mga cell group, complete. At yung mga gamit ng church, it is recorded. I think Pastor Cory is the one assigned somebody to complete all the records, I think. And I see that. At salamat sa Panginoon. Tayo ay mayroong dapat gawin sa church. Yun ang dapat ang dating nakikita ng Diyos sa atin ngayon. At kung hindi natin pa nagagawa ito, kailangan patuloy tayong patuloy tayong mag-aral. Pag-aralan ang lahat ng pasikot-sikot na dapat gawin, no? Kumbaga back to school tayo dahil minsan ay napapabayaan natin ito. Ito ang ipinakikita sa atin sa ating pagsasama-sama, pag-aaral, sa mentoring. Salamat sa Panginoon. Ako ay naka-attend din. At ang nakikita ko nga, mayroong ipinagagawa sa atin ng Diyos to follow para masunod siya. Ano? At saka yung
encourage na ang ating church family na patuloy na ma-encourage sila sa tamang way, at pati yung mga gawain ay nagsasama-sama, hindi isa lang ang gumagawa. Hindi kaya ng iisang church na paikutin, painugin, hindi kaya ng iisa. Dapat talaga ay sama-sama yung mga attendees ay natuturuan ng tamang proseso at yung record ng ating buhay. Kahit sa ating pamilya, dapat pala may record din Dahil ngayon, nung mamatay yung aking kuya, yung si Pastor Artem, marami pang hindi kami kilala doon sa aming mga ninuno. Ay siya ang aming natatanong nung siya buhay. Ngayon ay wala na kaming matanong dahil siya ang pinakamatanda. Dahil mahalaga rin yung ating pinagbuhatan, makakilala. At pag nagtatanong yung ating mga hanggang sa kaapo-apuhan, ay may sasabi natin kung ano ang buhay ng ating mga ninuno. Kailangan may record din yung ating pamilya. Kaya napakahalaga ng record. Amen ako doon. Pastor William, salamat sa inyong sharing. Okay. Salamat po sa hanggang doon po ako. Salamat sa Panginoon. Ako po, Pastor William. Sige po, Pastor Romy. Go ahead. Magandang gabi po sa inyo. Napaka-importante po ng record sapagkat dito po sa ating pinag-aaralan, dito po kay Ezra chapter 2 at yun pong ngayon po natin pong pinag-aralan sa Nehemiah chapter 7 ay parehong-pareho po yung record nila na kung saan ito po ay isang bagay na iniingatan po nila yung mga origin ng mga lineage. At ganun din naman po sa ating iglesia dahil may mga pagkakataon po na dumarating na may mga bagong attendees o nag-o-observe. Minsan, okay. Sige po, Pastor Romy. Minsan hinahanap po nila yung record. May record ba kayo ng ganito? Paano nyo ginagawa yung ganito? Paano yung ganyan? Kapag ka po wala po tayong maipresent sa kanila, ang lalabas po kaagad sa kanilang isipan na yung hindi sila seryoso, hindi nila pinahahalagahan. Meron naman kapag ka nagtanong ng record, paano nyo ba ginagawa yung ganito, paano nyo ginagawa yung ganyan, at meron ka pong naipapakita sa kanila, then ang iisipin kaagad nila ay itong church na ito ay responsible, no? Yung mga leader nito may integrity kasi ginagawa nila itong mga bagay na ito. Kasi napakaganda po kung may record kung kailan siya binili, sino yung bumili, yung resibo nito, at kung ipapamigay mo naman, kanino mo ibibigay, na kung saan yung nagbigay ay mayroong o yung pinagbigyan ay may acknowledgement. At makikita natin dito sa pamamagitan ng record na kung saan yung kanyang paggamit, makikita po natin dito na ibig sabihin kapag tinanong po, alam yung history kung saan yan napapunta, kailan pinalitan ng ganito, kailan inilagyan. So ibig sabihin kapag po may mga ganyan na ginagawa sa iglesia, ay ibig sabihin nakikita po nung mga attendees o noong mga kapatid yung pagpapahalaga. Kung titingnan natin, ito ay
maliit lamang, isa nga po sa bagay na opo, So Romy, ayun na okay yata po. yung signal. So yan po, okay na po. Naririnig po ba ako? Maliwanag po, Pastor Rome. Okay po, okay po. So ngayon po, yung record ay napakahalaga sa iglesia. At the same time, po sa una nating pinag-uusapan based doon po sa record kung gaano sa kaimportante, plus gaano din sa kaimportante sa iglesia, plus gaano din sa kaimportante doon po sa ating devotion o doon po sa ating pagbabasa. Bagamat meron pong katulad po ng meron pong Sila Romy. opo. Okay na po. Bukod po doon sa devotion na nire-required dito po sa discipleship training, ay meron din po dapat personal record kung ano. Okay po, okay po. So dapat po meron din po tayong personal record between yung atin pong devotion at saka sa Panginoon. Kasi po napaka-importante rin po yung okay po. Napaka-importante din po na tayo po bilang lingkod ng Panginoon ay may mga personal na book na kung saan doon din po natin inire-record yung sinabi sa atin ng Panginoon, yung nabasa natin, na kung saan after many years ay muli mo siyang babasahin, may mga bagay na nangyari, may mga bagay na parating pa lang. No? So, ibig sabihin, yung kung gaano po kaimportante yung record mula po dito sa ating pinag-aaralan sa Nehemiah at doon po kay Ezra, parehong-pareho. Tingnan nyo po, parehong-pareho. Nasa Ezra chapter 2 at saka yung Nehemiah chapter 7. Plus yung pong record natin sa church, plus yung atin pong personal na record doon po sa ating devotion sa Panginoon araw-araw, no? Kasi napakaganda rin po niya na kung saan ay bubuklatin din po natin ito hanggang kung ilan mang taon. At doon po sa katanungan ni Pastor William, kung meron po bang record doon po sa mga nagtapos ng discipleship training, meron pong record, meron pong certificate, Pastor. Salamat po. Sino pa mag-share? Meron pa mag-share? Wala na po. So let us pray. Tayo po ay manalangin na. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Father in heaven, we thank you, Lord God, sa pagkakataong ito, O Diyos, na patuloy, Panginoon, Lord God, kami mag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. Thank you, Holy Spirit, for leading us and guiding us in all the truth na nawa, Panginoon, Lord God. Alam namin, Panginoon, medyo mahirap, Panginoon, Lord God, yung paggawa, Panginoon, ng recording, O Lord God, na kung saan, Panginoon, yung documents, Panginoon, yung mga legal papers, O Lord God. Father, we pray, Lord God, na katulad ng tinuturo mo, Panginoon, sa amin, that everything, Lord God, ay merong, Panginoon, record, Panginoon, Lord God, yung mga bagay, Panginoon, na importante, Panginoon, Lord God. Especially, Panginoon, Lord God, sa mga legal, Lord God, papers, sa mga documents, Panginoon, pertaining, Panginoon, Lord God, sa properties, even, Panginoon, sa finances, O Lord God. At Lord God, this time, oh Lord, we lift up to you, Panginoon, si Pastor Nestor, Panginoon, na pumunta, Panginoon, sa hospital ngayon, na-admit, Panginoon, sa emergency. Lord God, yung kanya, Panginoon, Lord God, PSA. Father in heaven, we pray, Lord God, for him, Lord God, na patuloy, Panginoon, Lord, ang iyo, Panginoon, pag-intervene, Panginoon, sa kanya, Lord God, and that, Lord God, that your hand, Panginoon, to stretch, Panginoon, for him, that he will, Lord God, experience the healing touch. Thank you, Jesus, Lord God, sa iyong visit, Panginoon, sa kanya, Lord God, na kung saan, Panginoon, we pray, Lord God, for his wellness, O Lord God.
We pray, Panginoon, Lord God, for that PSA, Panginoon, na ito nga po, Panginoon, ay bumaba, O Diyos, at tanggapin niya, Panginoon, kagalingan, Panginoon, sa iyo, O Diyos, at Lord God, yung anumang, Panginoon, yung lagnat, Panginoon, kanya naramdaman, Panginoon, ito nga po, Panginoon, Lord God, ay katulad, Panginoon, ng paghipo, Panginoon, Lord God, sa biyan, Panginoon, ni Peter, Lord God, na nawala, Panginoon, ng lagnat, O Diyos. Hallelujah. Lord God, salamat po, Panginoon. This time you have given to us, even, Panginoon, sa mga narito, Panginoon, na pastors, Lord God. We could dali, Panginoon, Lord God, declare, Panginoon, Psalms 103, Panginoon, that whenever we bless you, whenever we worship you, whenever, Lord God, we come unto you, Panginoon, with reverence, Lord God, na kung saan, Panginoon, yung binibigay, Panginoon, na benefit, forgiving all of our iniquities, healing all our diseases, redeeming our life from destruction, crowning us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things, so that our youth is renewed like the eagles. Lord God, I pray, Panginoon, about sa Panginoon narito, maging, Panginoon, hindi, Lord God, sa mga nakadalo, Lord God. Father, I pray, Lord God, that your benefit, Panginoon, be extended, Panginoon, Lord God, sa bawat isa. Even, Panginoon, Lord God, to every family, Panginoon, Lord God, na meron, Panginoon, kapayapaan, meron, Panginoon, Lord God, food on the table, and clothes at the back, and roof on the head, O Lord God. Salamat po, Panginoon, for your faithfulness na hindi ka, Panginoon, nagkulang. And we pray, Panginoon, na lubang Panginoon, sa pananampalataya, that we speak, Panginoon, the things, Panginoon, we desire, at patuloy, Panginoon, O Diyos, na masumpungan mo, Panginoon, sa mga labi, Panginoon, ang merong pananampalataya, Lord God, sa aming, Panginoon, mga pinapanalangin, mga sinasabi, O Diyos, Lord God, sapagkat ikaw ay mabuti, at alam namin, Panginoon, O Lord God, na gusto namin, Panginoon, pang maranasan, Panginoon, yung closeness, makita, Panginoon, Lord God, ang glory mo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, na mag-manifest, Panginoon. Increase our faith, Panginoon, Lord God. At patuloy, Panginoon, let your loving kindness, Lord God, be to everyone, Panginoon, Lord God, that's in this group. Salamat po, Panginoon, Lord God, for the victory that we have in Christ. Na patuloy, Panginoon, Lord God, that we will walk, Panginoon, in freedom, that we will walk, Panginoon, in winning, and we will walk, Panginoon, in your blessing, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong anghel na mag-iingat at nagbabantay, Panginoon, that whenever we are in the road, in the streets, Panginoon, in the city, in darkness, in day, Panginoon, naroon ang iyong pag-iingat, O Lord God, naroon ang iyong protection. At salamat, Panginoon, Lord God, for we have a God who is able. We bless you, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa pagkakataong ito. And Lord God, patuloy kami, Panginoon, Lord God, ay sumasamba sa iyong banal na pangalan. At ito po ay aming pinalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. 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 So maraming pong salamat, mga kapatid. Amen. 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 Maraming salamat.